Ako si Maria at ito ang aking kwento. Matagal na magkakaibigan sina James, Ryan at Carlo, kung saan nag-aaral ang mga ito sa isang sikat na universidad. Panghuling semester na nila noon sa kolehiyo, kung kaya't masayang-masayang muli, nagkita ang mga ito matapos ang kanilang bakasyon. Pero may kakaibang kaugalian ng tatlong ito, kung saan nakahiligan na nilang pagtawanan, ang sinumang sa tingin nila ay mahirap at hindi makakaligtas, ang sinumang makita nilang nag-aaral sa universidad na iyon. Minsan ay batay sa uri ng pananamit, kung sa palagay nila ay baduy o hindi nakasunod sa uso, ay tila mga babaeng agad magbubulong-bulungan sa isang tabi at agad magchichismisan. Inis na inis rin ng tatlo sa tuwing may lalapit sa kanilang mukhang mahirap o kaya ay makakasalubong man lang sa daan. Isang umaga, pasukan na noon ay nakatayo sila James, Ryan at Carlo at iba pang mga kaibigan nito sa entrance ng universidad. Nakita nila noon ang isang dalagang napakaganda ngunit nakadamit na makaluma at walang kolerete sa kanyang mukha. Kulay blond ang kanyang buhok at tila nagniningning sa sikat na araw ang brown niyang mata, kung saan higit na nakaagaw ng atensyon ng magkakaibigan na ito. Ngunit dahil sa makaluma nitong pananamit at wala man lang ni isang alahas sa katawan nito, iniisip ng tatlo na ang babaeng iyon ay galing sa mahirap na pamilya. Kaya imbis na maakit sa dalagang ito, ay pinagtawanan nila habang nilait-lait ang kasuotan nito. Pare, tingnan mo yun oh. Maganda sana kaso, ba't ganun? Kupas na kupas naman ang suot niyang damit, wika ni Carlo. Oo nga eh. Ang sexy sana pero baduy! Sabay tawa ni James na napaapir pa kay Ryan. Napansin naman ng dalaga na itatago na lang natin sa pangalang Sonia ang pagkakatitig sa kanya ng mga kalalakihan sa may di kalayuan. Nagtatawanan nito at nagbubulong-bulungan na noong mga oras na iyon ay malakas ang pakiramdam niya na siya ang pinag-uusapan ng mga ito dahil sa pagkakatingin sa kanya ng mga lalaki. Ngunit hindi niya ito pinansin, bagkus ay tuloy-tuloy lamang ang kanyang paglalakad papasok sa universidad. Habang tumatagal ang panahon, naging usap-usapan sa buong universidad si Sonia. Bukod kasi sa kakaibang ganda nito, hindi may ikakailang napakatalino nito at usap-usapan rin na anak pala ito ng isa sa mga professor sa universidad na iyon. Palaging nangunguna si Sonia sa kanyang klase, pero sa kabila ng magagandang katangian nito, hindi pa rin ito tinatantanan nila James, Ryan at Carlo. At sa tuwing makikita ng mga binata ang dalaga, hindi lilipas ang ilang minuto na hindi nila ito pagtatawanan o kaya ay lalaitin ang palabas na itsura nito. Sa tuwing nakakasulubong nila ang dalaga, ay patuloy nila itong tinutukso at minsan pa nga ay ipinapahiya nila ito sa klase. Kaawa-awa ang sinapit ng dalaga sa kanila, maging ang kanyang pangalan ay pinagtatawanan nila dahil sa ito raw ay kasing bantot na kanyang itsura. Isang araw, habang nasa klase sila, ay kinausap ni James si Sonia. Si James ay isa sa mga kalalakihan na madalas pagtawanan si Sonia. Siya ay anak ng isa sa pinakamayamang businessman na nagmamay-ari ng kumpanyang gumagawa ng magagarang damit sa kanilang lugar. Inalok niya si Sonia na maging isang modelo sa kanilang kumpanya. Ngunit ang kapalit nito, ibabaguhin na niya ang kanyang pananamit pati ang kanyang itsura. Alam ng binata na may posibilidad na sumikat si Sonia dahil sa taglay nitong kagandahan at balingkinita nitong katawan. Pero imbis na tanggapin ni Sonia, ang alok ni James ay marin niya itong tinanggihan. Matalinong sumagot si Sonia na may halong pang-uuyam sa binata. Wala siyang balak maging modelo dahil nakafocus siya sa kanyang pag-aaral. Dahil dito, inapahiya si James na siyang naging dahilan para pagtawanan siya ng buong klase. Isang araw, habang nasa isang nightclub si James, kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi pa rin ito makalimutan ang pamamahiyang ginawa ni Sonia sa kanya. Noon lang siya napahiya ng ganoon. Naisip naman ni Ryan, isa sa mga kaibigan ni James, na gawa ng patibong si Sonia para mapahiya ito sa buong universidad. Merong gaganaping festival sa buwang iyon na kung saan si Ryan ang mag-organize. Para lamang ito sa pinakamayayamang estudyante ng universidad na iyon. Ang plano ay dapat makarating si Sonia sa pagtitipon na iyon upang ipahiya sa lahat ng taong nandoon. Hindi lamang para pagtawanan ng mga taong nandoon, balak rin nilang kuhanin ito ng video habang pinapahiya upang i-upload sa Facebook at YouTube para maturuan ito ng leksyon sa ginawa niya kay James.
Sumang-ayon naman silang lahat sa planong ito, subalit napaisip si James kung paano nila makukumbinsi si Sonia na mapupunta sa pagtitipon na iyon. Kaya't niisipan ni Carlo na kailangan magpanggap ni James na humingi ng tawad kay Sonia at kapag pinatawad siya nito, isa kanya ito iimbitahang pumunta sa pagtitipon upang maipakita na talagang nagsisisi siya sa nangyari. Na makita nila si Sonia sa klase, ikagad nila itong nilapitan at humingi ng tawad si James rito. Nagulat naman ang dalaga dahil di niya inaasahang hihingi ito ng tawad sa kanya. Agad naman itong tinugon ni Sonia at pinatawad ito. Sinabi pa ni James na gusto niya maging kaibigan si Sonia at tinanggap naman ito ng dalaga. Nangako rin sila na hindi na nila muling pagtatawanan at tutuksuhin ang lahat ng may hirap na nag-aaral sa universidad na iyon. Ikinagulat at ikinatawa naman ito ni Sonia. Agad-agad nila itong inimbitahan sa pagtitipong gaganapin sa buwang din na iyon. Pumayag naman si Sonia, marahil na rin sa maamong nilang pagmumukha ng araw na iyon, ngunit ang hindi niya alam, sa likod ng maamong nilang mukha ay may nakaambang patibong pala ito para sa kanya. Sinimulan na ng magkakaibigang ito ang paghandaan ng party. Gaganapin ito sa pinakamagarbong concert hall sa kanilang lugar at ang bawat isa ay naglabas ng malaking pera para lamang sa party na ito upang magmukhang napaka-ingrande ng pagtitipon na ito para kapag dumalo si Sonia ay talagang mapapahiya ito sa lahat. Pinag-uusapan ng mga kalalakihang ito kung paano pupunta si Sonia sa pagtitipong iyon na losyang at nakadamit ng di naaangkop sa pagtitipon na iyon. Ang bawat isa sa kanila ay may nakahanda ng sasabihin panunukso sa dalagang ito upang talagang mapahiya at umuwing luhaan si Sonia. Di lamang iyon, may nakahanda din silang mga regalo para kay Sonia. Ang regalong ito ay naglalaman ng makalumang bagay na talaga namang katawa-tawa. Tawa sila ng tawa habang ini-imagine ang pamamahiyang gagawin nila kay Sonia. Isang araw na lamang natitira bago ganapin ang party kaya't nilapitan muli ni James si Sonia para ipaalala ito sa kanya at masiguradong talagang pupunta si Sonia. Nakako naman ang dalaga na pupunta ito sa party na iyon at nang masigurado ni James na makakapunta si Sonia sa pagtitipon na iyon ay bumalik na ito sa kanyang mga kaibigan. Sa araw ng okasyon ay talagang makikita na napakagarbo na ng pagtitipon na iyon. Nakahanda doon ang pinakamamahaling pagkain at inumin. Bukod pa roon, inapapalibutan ng bulaklak ang buong lugar na animoy mga artista ang dadalo sa pagtitipon na iyon. Unti-unti nagsidatingan ng mga estudyante sa pagtitipon na iyon, ang lahat ay masaya sa party. Habang nagkakatuwaan ang lahat, ang magkakaibigan ay nakaabang naman sa may pintuan para salubungin si Sonia, habang iniisip na tiyak na katawa-tawa ang suot nitong damit. Habang naghihintay, ay isang convoy ng mga mamahalin at magagarang sasakyan ang dumating. Namangha naman ang magkakaibigan sa nakikita nila. Sabay-sabay sila nagtinginan sa bawat isa at napaisip na wala silang inimbitahang ganong kayaman sa party na iyon. Akala nila ay hindi doon ang paroroonan ng mga ito, ngunit biglang huminto ang mga sasakyan na iyon sa hallway ng bulwagan. Lahat ng panauhin ay nandoon na sa party at tanging si Sonia na lamang ang natitirang tao na inaabangan nilang dadalo sa party na iyon. Kung saan ang inaasahan lamang nila ay maglalakad ito o di kayo magtataksi papunta sa lugar na iyon. Kahit ang mga tao na laman na magagarang sa sasakyan na iyon ay hindi imbitado sa pagtitipon na iyon. Habang nagtataka ang lahat, ay ipinahanda na ang live broadcast sa internet ng party na iyon upang paghandaan na rin ang pagdating ni Sonia. Isang lalaki ang lumabas sa magarang sasakyan. Ito ay naka-formal na pananamit at dali-daling binuksan ang likurang pinto ng sasakyan. Isang eleganteng babae ang lumabas mula rito. Siya ay nakasuot na napakaganda at mamahaling damit. Di lamang iyon, meron din itong suot na mamahaling alahas. Bukod dito, ay meron siyang daladalang bag na mula sa limited edition ng mga sikat na brand. May kasama rin ng dalaga na gwapong lalaki na kasabay nito lumabas mula sa sasakyan. Nilapitan nito ang dalaga at tinawakan sa kanya mga kamay at naglakad patungo sa bulwagan. Habang papalapit ang mga estranghero sa bulwagan, ay nauninagan ng mga magkakaibigan na ang maganda at eleganteng babae na lumabas sa magarang sasakyan ay walang iba kundi si Sonia. Halos mapanganga at hindi makapagsalita ang apat magkakaibigan sa nasasaksihan nila. Hindi sila makapaniwala na si Sonia ang kanilang nakikita dahil sa gabing iyon ay talagang lumabas ang kagandahan ng dalaga at nagmukha siyang prinsesa sa kanyang kasuotan. Binati ni Sonia ang tatlo at pinakilala niya ang kanyang fiancé sa mga ito na dangangalang Fernando. Sinabi pa ni Sonia na hindi niya binali ang pangako sa mga ito at nakarating siya sa tamang oras ng pagtitipon. Habang nakatulala ang tatlo, ay muling nagsalita si Sonia at tinanong kung meron bang nakareserbang upuan para sa kanila. Hindi makapagsalita
ang mga binata kung kaya't sinabi ni Sonia na ang kanyang fiancé ang may-ari ng lugar at maaari nilang upuan ang pinakamagarbong na mesa sa bulwagan. Matapos noon ay pumasok na si Sonia at ang kanyang fiancé sa party na manghaan lahat sa kanila. Si Fernando ay di lamang may-ari ng lugar na iyon, nagmamay-ari din siya ng mga mamahaling restaurant at ng mga tindahan ng mamahaling alahas, kaya't hindi na nila maaaring gawin ang kanilang pinaplano sa dalaga dahil sila lamang ang mapapahiya sa lahat. Inutusan ni Fernando ang magkakaibigang ito na paghihanda sila ng upuan. Dali-dali naman sinunod si Fernando at nilinis ang natitirang space sa lugar at nilagyan ito ng lamesa at upuan at pinalibutan ng magagarbong bulaklak. Inalalay ng magkaibigang ito sila Sonia para maupo doon. Ipinaghanda rin ng makakain ng dalaga. Ang lahat ng pangyayaring iyon inakuha na ng kamera. Ang lahat ay nagkakasiyahan, maliban lamang sa tatlong magkakaibigan na ito. Hindi na nakatiis ang magkakaibigan at tinanong nila kung sino ba talaga si Sonia. Kaya't sinabi ni Sonia na ang kanyang mga magulang ay ang may-ari ng universidad. Si Fernando naman ay anak ng kaibigan ng ama ni Sonia at kasintahan niya ito bago pa man siya magkolehiyo. Nang sumunod na araw ay pumasok si Sonia muli sa kanyang nakasanayang pananamit. Gulat na gulat naman siya sa videong kumakalat sa social media kung saan makikita roon ang tatlong mayayamang magkakaibigang iyon ay pinagsisilban sila Sonia at ang boyfriend nito. Inakala ni Sonia na ang bidyong iyon ay parang lamang nila upang i-welcome dalaga sa party, ngunit nagulat siya nang malaman ang lihim nilang plano para sa kanya. Dahil doon, hindi na muli kinausap ni Sonia ang magkakaibigang iyon. Naging kahihiyan ng eskwelahan ang magkakaibigang iyon, kaya't mula noon, hindi na sila muling nag-alipusta pa ng mga mabababang tao. Hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala nang inaakala nilang mahirap na babae ay fiancé pala ng pinakamayamang tao sa bansa. Naging sikat si Sonia sa kanilang lugar matapos ang insidenteng iyon. Dahil sa kabila ng yaman at pera, ay simple at walang halong arte pa rin siya sa pakikitungo sa iba. Mula ng araw na iyon, ay hindi na muling nilipusta ng mga mayayaman ang mahihirap. Naging pantay-pantay ng pagtingin sa bawat isa. Kahit na pinakasalan ni Sonia si Fernando, ay madalas pa nito nagpupunta sa universidad sa kanyang uri ng pananamit upang maging magandang halimbawa sa lahat. Ng eskwelahan ay hindi lugar ng pang-alipusta at panunukso sa mga taong mahihirap, kundi ito ay lugar para matuto ng mga kaalaman.